Ang hindi maunawaang katotohanan ay minsan nagbubunga ng wala kundi pagtanggi. Ang kapaligiran ay lubhang mapanganib. Hindi ko na malinaw na makita ang katotohanan. Paanong ang aking ipinagmamalaking apoy ay nabigong tupukin ang mga pesteng bayani na yon? Bakit nagawang tumagos ng espada ng bayaning iyon sa aking mga kaliskis ng dragon? Direkta pa itong sumaksak sa aking puso. Hindi ako makapaniwala. Nalampasan ko ang lahat. Pumasok sa Demon King Academy bilang nangungunang estudyante, at nagtapos bilang una sa klase. Ang Demon King Canon ay isang teoryang itinatag ng unang Demon King. Sinaliksik ko ito ng mas malalim kaysa sa sinuman. Itinayo ko ang tore ng eksakto ayon sa canon at kinidnap ang prinsesa. Pagkatapos ay pinangalagaan ko ang mga bayaning dumating para sumagip. Para sa isang Demon King, ang kanilang galit at pagdurusa ang pinakadakilang piging. Hindi maari ang patayin sila agad. Itinuturo ng canon na hayaan silang lumakas bago sila namnamin. Habang mas malakas ang bayani, mas masarap ang karne. Sinunod ko ang canon ng mas masusi kaysa sa sinuman sa kasaysayan. Ang pagsakop sa mundong ito ay dapat na usapin na lamang ng panahon. Matapos sipsipin ang sakit at galit ng hindi mabilang na nilalang, kabilang ang mga bayani. Naging pinakamalakas akong Demon King kailanman, at gayon paman. Bakit ako ang bumabagsak ngayon? Isang malamig na tinig ang sumingit. Paano, kamo? Ang ekspresyon ni Gian sa sandaling ito ay mukhang sobrang kumpiyansa. Paano naging posible ito? Pare-pareho lang kayong mga Demon King, di ba? Kayo ang gumagawa ng sitwasyong ito tapos umaarte kayong di makapaniwala. Nahirapang sumagot si Birdies, ako. Hindi ko talaga maintindihan. Pinutol siya ni Gian at nagpatuloy, itigil ang kalokohan. Malinaw na lagi ninyong kinikidnap ang sikat na prinsesa para haminin kami. Napakatanga ninyo. Kung ako yun, pinatay ko na ang hari ng bansang ito. Agad na mahuhulog sa kaguluhan ang kaharian. Dahil kung binihag mo ang hari, ang mga nag-aagawan sa trono ay magsisimula ng civil war, at hindi sa akin ang galit nila. Sa huli, hindi makakapag-evolve ang Demon King. Labag yun sa mga turo ng canon. Hindi lang yun. Bago pa ako makarating sa tore, nagpadala na ang Demon King ng mga halimaw para sanayin kami. Ang pagpunta sa tore ay mas mabuti pa. Ang unang palapag ay laging may mahihinang halimaw. Perpekto para sa lahat na magsanay sa kanilang antas para hindi mamatay ang mga bayani sa kalagitnaan. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Birdies sa galit. Sa ganitong sitwasyon, dapat akong mag-ingat na mag-ipon ng lakas. Naglabas ang aklat ng malakas na agos ng kapangyarihan. Iyon ang prinsipyo sa loob ng canon. Hindi nag-atubili si Gian at direktang itinapak ang kanyang paa sa dibdib ni Birdies. Nagsimulang tumirik ang kanyang mga mata sa tindi ng sakit. Tumawa ng malakas si Gian at nagsabi, paano kung bumagsak ang tore? E di papatayin lang namin ang Demon King at may bago ulit. Ito ay isang perpektong hunting ground para sa aming mga bayani, di ba, mga kapatid? Sumigaw ang lahat sa ibaba, syempre. Salamat, Demon King. Dahil sa iyo, lumakas kami. Ikaw ang pinakamagaling. Ang tore mo ay top tier sa pagkakataong ito. Ituloy mo lang, Demon King. Salamat sa paggawa ng ganitong hunting ground. Nanlaki ang mga mata ni Birdies sa gulat. Benefactor, ako ang tinutukoy ninyo. Ang tore ko ay naging hunting ground nyo. Nagpatuloy si Gian, anyway, malakas ka talaga. Maraming bayani ang namatay ngayon, at dahil doon, mas sumikat ako. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, itinaas niya ng mataas ang kanyang espada. Kung gayon, paalam na, Demon King. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Birdies. Mga bayani, TWE. Anong lakas ng loob ninyong tuliin ako? Nagawa ninyo akong insultuhan sa ganitong antas. Ano ba talaga ang Demon King canon na yan? Hindi ako pwedeng mamatay sa ganitong kaiyahiyang paraan. Ako ay, nagningning ng pula ang kanyang mga mata. Ako ay isang Demon King. Dahan-daang pinilit ni Birdies na ibangon ang kanyang katawan. Tila nawalan na siya ng kontrol habang nagpapakawala ng isang malakas na sigaw. Ang lahat sa harap ng kanyang mga mata ay biglang nagsimulang lumabo. Sariwang pulang dugo ang tumalsik kung saan-saan sa hangin. Kasabay nito, lumitaw ang mga mantsa ng dugo sa sahig sa ibaba. Nanlaki ang mga balintataw ni Birdies. Ang mga nang-ahas na mang-insulto sa akin ay kailangang. Ang mga eksena ay nakuhanan sa loob ng kanyang mga mata magbayad ng halaga.
Nanatiling matatag si Gian, nakatingin sa ibaba. Huwag mong hawakan ang bangkay ko. Tumawa siya at nagsabi, kahit mamamatay ka na, masyado ka pa ring madrama, ha? Biglang lumitaw ang isang purpleng bugso ng lakas kay Berdiez. Ha? Nagningning ng pula ang kanyang mga mata. Kahit ubusin ko ang huling hininga ng buhay ko, kailangan kong. Sumingit si Gian at nagsabi, sandali, maaari kayang. Ang purpleng kapangyarihan ay unti-unting nagiging mas malakas. Biglang napatigil si Gian, sumisigaw na may mukhang puno ng takot. Bigla, dalawang figure ng tao ang natangay sa loob ng purpleng kapangyarihan. Ang mga natitirang tao ay unti-unting tinutupok ng purpleng liwanag. Naalala ni Berdiez sa sarili, mali ang kanan. Kung alam ko lang na ginamit ng mga bayani ang kanan para hamakin ako. Nanlilisik ang kanyang mga mata, sana hindi ko kailanman sinunod yon. Kung magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon, ang basura na kanan na yan. Isang malakas na vortex ang lumitaw sa himpapawid, at ibabato ko ang lahat sa mga orc na naglaho sa isang iglap. Bigla, isang matagal na tawag ang umalingaw-ngaw sa aking mga tainga, Oy, Berdiez. Bigla siyang nagising na nagulat nang marinig ang tawag. Nanigas ang katawan ni Berdiez, nanlaki ang mga mata dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tiningnan niya ang eksenang nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Ano? Nagsimulang tumulo ng husto ang pawis. Buhay pa ba ako? Biglang kumaway si Iggy at sinabing, Berdiez, abante, bilisan mo. Nanatili siyang nakatayo habang nakatingin sa kanyang pangalan. Mukhang nagmamadali si Iggy at bamulong, bilisan mo, pumunta ka na ngayon. Tumigil si Berdiez at lumingon. Maaari kaya? Bigla, isang tawag ang umistorbo sa kanya, Berdiez. Nagsalita ang director, Berdiez, bakit ang isang mahusay na estudyanteng tulad mo ay tulala sa araw ng pagtatapos? Kumurap siya sa director. Ang horn badge, simbolo ito ng isang Demon King para sa bawat nagtatapos na estudyante. Ito ba ang Demon King Academy? Bigla siyang napatigil, nanlaki ang mata at nag-iisip, kung gayon ito ay 15 taon na ang nakakaraan, ang seremonya ng pagtatapos sa Demon King Academy. Nakatayo ang lahat ng estudyante. Lahat ng nagtapos, pakiusap na pumunta sa podium. Naisieri ni Berdiez, hindi ko alam kung bumalik ako sa nakaraan, pero pagkakataon ko na ito. Nagpatuloy ang talumpati, ngayon ay ang panunumpa ng mga susunod na Demon King. Ngumiti si Iggy at idinagdag, pakiusap, si Berdiez. Ang nangungunang estudyante ngayong taon, ang magbabasa ng Demon King Canon sa ngalan ng lahat. Isang malaking system screen ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Berdiez. Seryoso ang kanyang mukha, kabisado ko ang bawat salita. Matapat ko itong sinunod sa buong buhay ko, at pagkatapos ay ito mismo ang nagtulak sa akin sa kamatayan at ginawa akong katawa-tawa sa mga bayaning iyon. At gayon pa man ngayon sinasabi ninyo sa akin, na kailangan kong basahin ulit ang basurang iyon. Mukhang sobrang kumpiyansa ang mga estudyante. Higit pa rito, kailangan kong manumpa ng panghabang buhay na katapatan dito sa harap ng lahat. Biglang nagdilim ang mukha ni Berdiez sa galit, nagngingit-ngit ang mga ngipin. Awkward na nagsalita si Iggy, Berdiez, pakibasa ang dakilang Demon King Canon. Unti-unting lumalabas ang matatalim na pangil sa loob ng kanyang bibig. Biglang sumigaw ng malakas si Berdiez nang hindi inaasahan, hindi ko kaya. Sabay-sabay na tumingala ang lahat. Patuloy siyang sumigaw, hindi ko kayang manumpa sa katangahang ito. Ang pagsunod sa kanan ay isang gawa ng kahangalan at pagkabulag. Sumigaw si Berdiez, ang Demon King Canon ay isang bante ng basura. Nalaglag ang panga ng lahat, nanlaki ang mga mata sa gulat. Nabasag ang salamin ni Derek kasabay ng paglaki ng kanyang mga mata. Namangha ang director, nakabuka ang bibig at nakatingala. Isang malakas at nag-aalalang boses ang umalingaw-ngaw sa labas ng kastilyo. Ang sandali kung kailan ang pinakamahusay na valedictorian sa kasaysayan ng Demon King Academy ay naging pinakamalaking baliw. Bigla, isang nakakuyom na palad ang galit na hamampes sa mesa. Grand Duke Aiken Blorim ng Demon Realm. Berdiez, maaari kang bitiin mismo sa kinatatayuan mo. Ang lakas ng loob mong insultuhan ang Demon King Canon. Ngunit isinasaalang-alang ang iyong mga nakaraang mahusay na tagumpay at ang iyong pambihirang talento, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bawiin mo agad ang mga walang ingat na salitang yun at humingi ng tawad sa buong Demon Realm.
Kung hindi, ipapadala ka sa Aaron. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Aaron, seryoso ka ba? Hindi ba yan ang dimensyon kung saan 12-dosenang Demon King ang namatay? Parang hatol na iyon ng kamatayan. Bakit bibigyan ng isang makasalanang tulad niya ng isa pang pagkakataon? Ang ganyang klaseng tao ay nararapat mamatay. Ang lakas ng loob niyang punahin ang kanan. Paanong magiging sapat ang isang paghingi ng tawad? Nagpatuloy si Aiken, alam mong mabuti kung ano ang Aaron. Ito ang pinakakilakilabot na lupain kung saan hindi mabilang na Demon King ang nawala ng buhay. Biglang sumingit si Berdiez, dalhin niyo ako doon. Papatunayan ko na ang Demon King Cannon ay walang iba kundi basura. Isang maliwanag na pulang magic circle ang lumitaw sa sahig. Talagang wala ka ng lunas, Berdiez. Mula ngayon, opisyal ka nang ipapadala sa Aaron. At hindi mo matatamasa ang anumang pribilehiyong nakalaan para sa isang High Demon King, at walang demon na papayag ang sumama sa iyo. Ipinagbabawal kang bumalik sa Demon Realm hanggat hindi mo natatapos ang conquest mission. Naisip ni Berdiez sa sarili, sige, pagkatapos ng palabas na iyon, naiintindihan ito. Pero talagang napatapon ako pabalik sa lugar na ito. Ang lugar kung saan naghihintay ang mga bayaning pumatay sa akin. Bago ako bumalik sa nakaraan, ako rin mismo ang pumili sa Aaron. Akala ko ang pinakamalakas na tulad ko ay dapat lupigin ang pinakamahirap na hamon. Ang kayabangang yun ang naging dahilan ng kamatayan ko dahil masyadong maraming bayani ang nagsamantala sa Demon King Cannon. Isang malaking pagsabog ang naganap sa mataas na tuktok ng bundok. Sa likod ni Berdiez ay may isang pares ng higanteng itim na pakpak. Northern Continent, Ogasit Mountain Range. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko uulitin ang pagkakamaling yun. Sa pagkakataong ito, ako ang magsasamantala. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Berdiez sa Hero's Cannon. Sa sandaling ito, masayang abala si Derek sa pag-aahit. Maingat niyang ibinubutones ang kanyang damit. Gordon Derek, valedictorian ng Demon Academy. Napakahusay. Kung ang Demon King Academy ay nagsasanay ng mga Demon King, ang Demon Academy ay nagsasanay ng mga demon na naglilingkod sa kanila. Ipinakita ng system, mga regulasyon ng Demon Realm, ang pinakamahusay ay ang mga pinuno na naglilingkod sa mga dakilang Demon King. Ngumiti si Moon at sinabing, Gordon, napakaswerte mo. Nagtapos bilang valedictorian at makakapaglingkod sa Supreme High Demon King, Lord Berdiez. Idinagdag ni David, kung nagsikap lang sana ako ng kaunti, baka nakapaglingkod din ako sa kanya. Ngumiti si Derek at nagpatuloy, lahat ng inyong mga Demon King ay dakila. Bigla siyang ngumiti ng palihim, pero walang makakapantay kay Lord Berdiez. Siya ay mula sa lahi ng Black Flame Magic Dragon, isang henyo na lumilitaw lang minsan sa isang milenyo na maitatala sa kasaysayan ng Demon Realm. Ang makapagtapos sa parehong taon kasama siya ay tunay na isang walang hanggang pagpapala. Sa pagsama kay Lord Berdiez, malulupig natin ang bawat dimensyon. Iuukit din ako sa maluwalhating kasaysayan ng Demon Realm, tama ba, Lord Berdiez? Biglang umalingaw-ngaw ng malakas ang boses ni Berdiez, mali. Huminto ang lahat, nanlaki ang mga mata at nakatingin sa harap. Sumigaw siya ng malakas, dahil ang Demon King Cannon ay isang bante ng basura. Nanatiling nakatayo si Derek, nakabuka ang bibig at nanlaki ang mga mata habang nabasag ang kanyang salamin. Northern Continent, Ogasit Mountain Range, malalim na rehiyon. Mga regulasyon ng Demon Realm. Ang pinakamahusay ay ang mga pinuno na naglilingkod sa mga High Demon King. Hindi pa nakakabawi si Derek mula sa kanyang gulat, pero bakit? Nagsalita si Berdiez, sinabi nila na walang demon na sasama sa akin, kaya bakit nagpadala pa sila ng iba? Nanlaki ang mga mata ni Derek at napatigil, dahan-daang lumingon sa likod. Iniunat ni Berdiez ang kanyang kamay at sinabing, ikinalulugod kong makita kang muli, Gordon. Nagpatuloy siya, bakit? Bakit mo gagawin ang ganoong bagay? Mukhang walang alam si Berdiez, ang alin. Biglang sumigaw si Derek, ang kana na yun. Paano mo naisik murang magsalita ng ganoong panlalait sa harap ng lahat? At ang lugar na ito ay Aaron. Ngayon ay mamamatay akong kasama mo. Mahinahon siyang sumagot, kumalma ka, malapit mo nang mabunat ang lahat ng buhok mo. Galit si Derek, hindi ang buhok ko ang problema ngayon. Naisip ni Berdiez sa kanyang sarili, hindi ganyan si Gordon noon.
Bago ang pagtalon sa panahon, puno siya ng tiwala sa sarili at kapanatagan. Noon, minsan niyang sinabi, sige, kahit mahirap ito, kasama ka at ako, kaya natin ito. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa Aaron, hindi man lang ako magkaka-interes. Nagpatuloy sa pag-iisip si Berdiez, maiintindihan ito dahil ang sitwasyon ay ibang-iba na ngayon. Pero kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, iisipin niyang baliw ako. Sobrang galit ni Derek, nakatayo sa tabi ng dalawang bagahe. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, pakiusa at tawarin mo ako sa mga salitang yun kanina. Dahil humantong na ito sa ganito, tatapusin ko ang misyon kasama ka. Tumango si Berdiez, oo. Anunsyo ng system, Demon King Cannon Rule 1, ang isang Demon King ay dapat magtayo ng tore, ngunit hindi ito dapat itago o ilagay sa kapaligirang masyadong malupit. Doon lang ito mahahanap ng mga bayani. Nagsalita si Derek, masyadong mapanganib ang lugar na ito. Napapalibutan ito ng matatarik na bundok na mahirap hanapin o lapitan ng mga tao. May mga malalakas na monster din na gumagala kahit saan, kaya hindi pwedeng magtayo ng tore rito. Kailangan nating humanap ng ibang lugar. Biglang lumuhad si Berdiez, hindi, itatayo ko ang tore dito mismo. Itanim ang tower seed sa lupa at diligan ito ng dugo ng isang Demon King, at lalago ang tore. Sumigaw si Derek, ang cannon. Lantarang mo nang sinusuway ang cannon. Walang pakialam na sinabi ni Berdiez, hindi naman ako nanumpa na susunod doon. Galit na galit si Derek, itatapon mo na lang ba ang dangal ng isang Demon King? Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, nakikita ko na. Naiintindihan ko ang kanyang pagkasuklam. Bilang isang demon, napakahira-ara sa kanya na tanggihan ang mga paniniwalang nakaukit na sa kanyang pagkatao. Maliban na lang kung mamatay siya o makaranas ng isang bagay na kasing kilabot ng kamatayan, kung hindi ay hinding-hindi niya yun matatanggihan, dahil naging ganoon din ako noon. Biglang nakuyam ang palad ni Berdiez habang tumatagas ang dugo. Nagpatuloy siya, makinig kang mabuti, Gordon. Ang Demon King Cannon ay walang iba kundi basura, lalo na rito sa Aaron. Sa sandaling ito, naramdaman ni Derek na nagbabago ang lahat sa paligid niya. Ang mga hanay ng bundok sa harap ay nakakaranas ng malakas na pagyanig. Isang malakas na enerhiya ang nagmula sa tower seed sa ilalim ng lupa. Nagsimula itong maglabas ng mabilis na gumagalaw na maliwanag na pulang kislap ng apoy. Sa harap ng kanilang mga mata ay mayroon na ngayong isang malakas na vortex. Ngumiti si Berdiez at sinabi, dahil ang mga bayani ay nagkukumpulan sa Aaron, sa isang nakapangingilabot na dami. Ang mga taong nagtaksil sa kanya noon ay nanood habang natatalo si Berdiez. Lumitaw ang system, tinutukoy ng tore ang user. Lahi, Black Flame Magic Dragon. Pangalan, Diaz. Unti-unting umaangat ang tore mula sa lupa. Tapos na ang pagtukoy. Ipinapatawag ang tore. Nagpatuloy si Berdiez, iyan ang dahilan kung bakit palaging namamatay ang mga Demon King dito. Matapos sirain ang mga tore ng hindi mabilang na beses, na-realize ng mga tao na ang mga tore ng Demon King ay may partikular na mekanismo, at palagi nilang ginagamit ang Demon King Cannon laban sa atin. Sa lupain na ito, ang Demon King Cannon ay hindi na gumagana. Mas tumpak, dapat itong tawaging Hero Cannon. Nagulat si Derek, Hero Cannon. Ano ba ang pinagsasabi mo? Isang dambuhalang tore ang naroon na ngayon sa harap mismo ng kanilang mga mata. Tumingala si Derek nang nanlalaki ang mga mata. Sa huli, itinayo pa rin niya ang tore rito. Mabilis na humakbang papasok si Berdiez, pumasok tayo sa loob. Sa harap nila ay isang malaking bulwagan sa unang palapag ng tore ni Berdiez. Naisip ni Derek sa kanyang sarili, ang isang normal na tore ay dapat may komplikadong istruktura o puno ng mga monster, pero walang anuman dito. Ang isang toreng walang pribilehiyo ay ang uri ng toreng angkop sa isang Demon King na walang benepisyo. Pumasok silang dalawa sa ikalimang palapag, ang silid ng Demon King. Bawat palapag ay talagang walang laman. Naipatayo na niya ang tore at hindi na ito mababawi ngayon, pero kahit papaano ay dapat niyang sundin ang Rule 2 ng Cannon. Anunsyo ng system, Demon King Cannon Rule 2, ang isang Demon King ay dapat kumidnap ng isang prinsipe o prinsesa, inuuna ang pangunahing tagapagmana. Mahalaga ang huling bahagi dahil mas marami silang mana. Nagsalita si Derek, aking Panginoon, pakiusaayagan ang iyong lingkod na payuhan ka.
Sumagot si Birdies, sige, magsalita ka. Nagpatuloy siya, ang kahariang pinakamalapit sa Ogeset Range ay ang Corden. Pakiusap kidnapin ang prinsesa na may pinakamataas na pagkakasunod-sunod sa trono, pagkatapos ay sipsipin ang galit at paghihirap ng kanilang kaharian upang mabilis na lumakas. Mabagal ang kanyang boses, alam kong tatanggi ka, ngunit pinutol niya ito, sige, gagawin ko. Nagpatuloy si Birdies, mayroong isang prinsesa na matagal ko nang binabantayan. Nagmamadaling idinagdag ni Derek, tutulungan din kita. Malamig ang kanyang boses, kailangan mong bantayan ang tore. Ang silid ng Demon King ay hindi dapat iwanang walang laman. Naisip niya nang nanlalaki ang mga mata, nakahinga rin ng maluwag. Gaya ng inaasahan sa nangungunang estudyante ng academy, baka na-stress lang siya sa pressure ng graduation. Lahat ay maaari pang may salba. Nagsisimula pa lang ang lahat. Naghahanda ng umalis si Birdies. Kaya, sino ang balak mong kidnapin? Biglang nagdilim ang kanyang mukha habang dahan-daang nagsasalita, Ito ay isang tao mula sa bansang pinakamalayo sa tore, ang kaharian sa timog na dulo ng kontinente, ang kaharian ng Hinderen. Sa sandaling ito, ang kalangitan sa gabi ay puno ng mga bituin sa tabi ng isang bukas na bintana. Nakalutang sa ere si Birdies, nakatingin sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Arnon, at sa gitna nila ay ang taong hindi masyadong napapansin, ang ika-13 prinsesa. Malamig ang kanyang boses nang sinabing, narito ako upang kunin ka, prinsesa. Galit si Derek, talagang labagyan sa kanan, ama. Nagkatitigan sina Arnon at Birdies, magkaharap sa isa't isa. Kumislap ang mga mata ni Arnon habang nagtanong ng walang emosyon, sino ka? Naging malamig ang ekspresyon ni Birdies at sinabing, ako ang Demon King, narito upang kidnapin ka. Sa panig ni Arnon, nagbigay lamang siya ng mahinahong ngiti. Nagsalita siya, sigurado ka bang kaya mo ako? Nanlaki ang kanyang mga mata habang nag-iisip, kakaibang tanong. Akala ba niya ay pwede siyang makipagbiruan sa isang Demon King? Siyempre, ako ay isang Demon King. Mabilis na iniunat ni Arnon ang kanyang dalawang kamay, kung gayon kunin mo na ako. Bahagyang nagulat si Birdies, bakit ang kalmado mo? Ano ang binabalak mo? Sumagot si Arnon, lagi kong iniisip na mangyayari ito dahil prinsesa ako mula pagkasilang. Nagpatuloy siya, kung gusto mong ibaba ko ang aking depensa, itigil mo na yan. Desperado ako, kaya huwag mo akong subukang lokohin. Nanlaki ang kanyang mga mata, walang balak. Paano ako maglalagay ng patibong gayong hindi ko naman alam na darating ang isang Demon King na tulad mo? Yumuko si Birdies at nag-isip, may punto, pero bakit hindi ako mapalagay? Tumayo si Arnon upang harapin siya at iniunat ang kanyang kamay, Thera na ba? Samantala, sa dambuhalang tore sa kabundukan ng Ogeset, tumingin si Derek kay Birdies na buhat si Arnon at sinabing, nakabalik kayo ng ligtas, aking Panginoon. Pinagpag ni Birdies ang kanyang balikat, ikulong mo siya sa isang sulok ng ika-4 na palapag. Nagulat si Derek, hindi sa piitan. Sumagot siya, sumama siya ng masunurin, kaya bigyan mo siya ng kaunting pribilehiyo. Tumango siya, naiintindihan. Biglang nagsalita ng seryoso si Derek, aking Panginoon, mayroon akong iuulat. Sa oras na ito, lumipat na si Arnon sa ika-4 na palapag ng Vergy Tower. Umupo siya sa sahig at nag-isip, malamig at matigas ang sahig. Kaya nabihag talaga ako. Walang kahit ano rito. Walang unan, walang kumot, walang katulong. Walang magandang hardin ng bulaklak, ibang-iba ito sa palasyo ng hari. Biglang namula ang pisngi ni Arnon habang ngumingiti ng mahinahon, pero hindi naman masama. Malamig na nagtanong si Birdies, isang paanyaya mula sa Beast Tower. Tumango si Derek, oo, ito ay isang welcoming party para sa Demon King. Bamantong hininga si Birdies, ang welcoming party ay parang laro ng pambubuli sa baguhan para magpakitang gilas. Ang mga Demon King ay likas na mayabang at hindi nakikipagtulungan, pero ang Eren ay isang hindi inaasahang salik na pumipilit sa kanila na magkasundo. Dati ay minamaliit ko sila bilang mahihina, pero sa pagkakataong ito ay susubukan kong makihalubilo ng kaunti. Sa isang maaliwalas na umaga sa Beast Tower, ang Beast Demon King na si Dragson. Ako si Dragson, ang Beast Demon King. 70 taon ko nang pinamumunuan ang lugar na ito. Ikaw ba ang bagong Demon King? Ayon sa chismis ay kinasusuklaman mo ang tradisyon,
Pero bakit mukha kang kaawa-awa? Malamig na sumagot si Verdiez, hindi na sana ako pumunta rito. Naghahanap ka ba ng gulo? Magsalita ka dali. Tumawa ito at sumagot, wala kang alam. Sinabi sa akin ni Duque Aiken na bantayan ka pagdating mo. Walang pakialam siyang sumagot, yun bang madaldal na matandang vampira? Hindi pa ba sapat na itinapon siya sa Aaron? Galit na galit si Dragson, ang lakas ng loob mong insultuhan ang Duque. Isa kang padalos-dalos na bata. Ang piraso ng karne sa bibig nito ay tuluyang nahulog. Sumugod si Dragson sa galit, hoy, dilaan mo, bata. Kapag ginawa mo, papatawarin ko ang kawalan mo ng galang. Kalmado pa ring nakatayo si Verdiez, Beast Demon King, hindi mo ba talaga alam kung bakit ako nandito? Sumagot si Dragson, alam ko, Hanggal, dahil tinuya mo ang Demon King Cannon. Nagdilim ang kanyang mukha, at ayon sa batas na yon, ang mga Demon King ay hindi maaaring pumatay sa isa't isa. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, ibinagsak ni Verdiez ang kanyang paa sa piraso ng karne. Biglang nagkaroon ng napakalakas na pagyanig sa lupa. Madilim ang mukha ni Verdiez nang malamig niyang sinabi, sa tingin mo ba ay susunod ako? Naging matingkad na pula ang mga pupil ni Dragson, anong klaseng puwersa ito? Sinabi sa akin ni Duque Aiken na tingnan kung nakakidnap ka ng prinsesa. Kung hindi ka mag-uulat sa loob ng isang buwan, mawawala ang kapangyarihan mo. Tumalikod si Verdiez para umalis, kaya yun pala ang isyong gusto mong banggitin. Nakidnap ko na ang prinsesa. Walang pakialam ang kanyang tono, at siya ay talagang tipo ko. Sa sandaling ito, nakabalik na sila sa Vergy Tower. Nagsalita si Derek na ipakita mo ng mahusay ang kadakilaan ng isang Demon King. Nagpatuloy si Verdiez, maliit na bagay lang yun. Wala siyang magagawa sa ngayon. Pero kailangan nating mag-ingat. Gordon, tingnan mo ang sitwasyon ng prinsesa. Dapat kong malaman kung paano siya pakikinabangan. Tumango siya, opo, aking Panginoon. Sa labas ng bintana, patuloy ang walang tigil na pagbagsak ng nyebe. Malungkot ang mukha ni Verdiez, talagang nakakagulo. Kung ganoon ang ugali ng lahat ng iba pang Demon King, magiging malaking gulo ang lahat. Ang mga kahihinatnan ng pagbalewala sa tradisyon ay mas malaki kaysa sa inaakala ko, pero kahit bumalik ako, ito pa rin ang pipiliin ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa yumuko sa mga basurang yon. Hindi ko uulitin ang pagkakamali sa pagkakataong ito. Gusto kong magtayo muli mula sa simula. Dahil mababang ranggong prinsesa lang ang kinidnap ko, malamang ilang daang mana points lang ang makukuha ko, tama. Lumitaw ang numero sa system board. 13,000 points. Nanlaki ang mga mata ni Verdiez sa gulat, paanong ganito kalaki? Nag-anunsyo ang system. Nakatanggap ka ng video recording mula sa Beast Tower. Lumitaw si Dragson sa screen, isang bagong Demon King. Ipinapadala ko ito upang batiin ka. Bagamat hindi naging maayos ang ating unang pagkikita, bilang senior, dapat man lang kitang bigyan ng regalo. Sa totoo lang, ang naisakatuparan mo sa Aaron ay hindi karaniwan. Talagang humahanga ako. Ang pagtuya mo ba sa tradisyon ay isang pagpapanggap lamang? Biglang nagdilim ang mukha ni Verdiez. May hindi tama. Nagmamadaling lumapit si Derek, aking Panginoon, mayroong emergency. Ang ikaapat na palapag ay, may mga paru-paro na lumilipad sa gitna ng isang magandang tanawin. May mga malalagang kumpol ng bulaklak na namumukadkad sa lahat ng dako sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Verdiez sa nakita niya. Ano ba ito sa ngalan ng lahat? Nag-anunsyo ang system. Vergy Tower, ikaapat na palapag, status. Nakikibagay sa kalikasan. Ngumiti si Arnon ng mahinahon at nagtanong, oh, narito ka pala. Naisip niya sa sarili, gumawa ba siya ng isang buong ecosystem sa loob ng Magic Tower? Ito ay isang himala na tanging ang nakapaghubog sa apat na pangunahing elemento ang makakagawa. Malinaw na pumunta ako sa palasyo ng ika-13 prinsesa, at iisang spirit master lang sa kontinenteng ito ang may kakayahan sa ganitong bagay. Hindi ikaw ang ika-13 prinsesa. Tumawa si Arnon at sinabi, gaya ng inakala ko, na pagkamalan mo akong si Elena. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, teka, huwag mong sabihing ikaw ay. Ngumiti ng maliwanag si Arnon at sumagot, eksakto. Ako si Arnon Hinderen. Ako ang unang prinsesa ng kaharian ng Hinderen. Sa sandaling yun, sa kaharian ng Hinderen.
Ang unang prinsesa ay kinidnap ng isang Demon King. Sino ang naglakas loob na kidnapin ang aking minamahal na prinsesa? Tipunin agad ang pinakamalalakas na bayani at ang buong Royal Army. Kukunin ko ang ulo ng hanggal na Demon King na yun at ibabalik ang aking prinsesa. Tumawa si Arnon at sinabi, yan ang dahilan kung bakit tinanong kita kung sigurado ka bang kaya mo ako. Puno pa rin ng gulat ang mukha ni Berdies habang nagpapatuloy, narinig ko na mayroong henyong elemental spirit master na laging umaapaw ang mana. Imposibleng hindi ko yun naramdaman. Paano mo ako nalinlang? Nagningning ang kanyang palad, kaya kung itago ang aking mana gamit ang singsing na ito. Ito ay isang heirloom ng pamilya royal. Sapat na ba yan para sagutin ang tanong mo? Gusto mo na ba akong ibalik ngayon? Iniyukod ni Berdies ang kanyang mukha at nag-isip, kung ibabalik ko ang prinsesa, magiging katawa-tawa ako. Walang kaharian ang nanginginig sa isang duwag. Mas lalong magiging mahirap ang pag-iipon ng mana. Naging seryoso ang kanyang tingin, dapat ko siyang panatilihin ng may determinasyon. Lumitaw ang system. Nakadetekta ng killing intent na nakatutok kay Demon King Berdies. Pag-aaring mana points, 19,521 points. Naalala ni Berdies, malamang ay tina-target nila ako. Kahit hindi ka ang ika-13 prinsesa. Walang magbabago, hostage pa rin kita. Sa oras na ito, sa kastilyo ng kaharian ng Hindaran. Galit na sumigaw ang hari, patayin ang hanggal na Demon King na yun para sa akin at ibalik ang aking prinsesa. Nagsalita si Levi, mahal na hari, hindi pa namin natutukoy kung sinong Demon King ang nasa likod nito. Nagpadala na ako ng mga patrol sa lahat ng dako, pakiusap maging mahinahon. Masungit niyang sinabi, kung gayon ay alamin niyo na agad. Kinidnap ang prinsesa at nakatayo lang kayo riyan nang magkakros ang mga braso. Nagsalita si Simon, pero may hindi tama, sir. Sumigaw ang hari, ano na naman? Nagpatuloy siya, kinidnap lang ng Demon King of Lust ang isang prinsipe mula sa ibang bansa. Marami siyang pinalagalit at pinatay siya ng mga bayani. Sa kabila ng halimbawang yun, ngayon ay may isa namang Demon King na nang ahas na kidnapin ang aking prinsesa. Hindi ba napakakaiba niyan? Humanga ang lahat sa mga sinabi ni Simon. Naglabasan ang mga ugat sa kamay ng hari habang nakahawak sa braso ng kanyang upuan. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, siguradong isa itong baguhan. Lumuhad ang isang sundalo at sumigaw, mahal na hari, may mga bakas ng teleportation magic na natagpuan. Nakaturo ito sa hilaga. Ang destinasyon ay malamang sa kabundukan ng Ogaset. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ng hari, ang kabundukan ng Ogaset. Sa gitna ng mga bundok na nababalutan ng niebe sa Vergy Tower, kabundukan ng Ogaset. Nagsalita si Derek, aking Panginoon, malapit nang dumating ang hukbo ng Hindaran. Hindi mo ba naiisip na masyadong marami sila para mapigilan natin? Biglang nagpakita si Berdies ng isang nakakatakot na ngiti. Nagpatuloy siya, ayos lang. Hindi makakarating dito ang kaharian ng Hindaran. Ang kabundukan ng Ogaset ay nasa dulong hilaga ng kontinente, habang ang Hindaran ay nasa dulong timog. Imposibleng payagan ng lahat ng mga bansa sa pagitan ng kanilang hukbo na dumaan ng madali. Walang paraan na bubuksan ng mga bansang iyon ang daan para sa kanila. Mapipilitan silang kumuha ng serbisyo ng Hero Association. Tumayo ang hari, wala nang ibang paraan. Makipag-ugnayan sa Hero Association. Sa oras na ito, sa dambuhalang tore ng Hero Association, nagsimulang magtsismisan ng mga tao, kinidnap ang prinsesa ng Hindaran. Sinong baliw na Demon King ang nang-ahas na gumawa niyan? Ang destinasyon ay Ogaset. Narinig ko na ang lugar na yun ay puno ng mga kakilakilabot na halimaw. Isa akong bayani, hindi isang naghahanap ng kamatayan. Nasa panganib ang hari ng Hindaran sa pagkakataong ito. Ngumiti ng may tiwala si Berdies, pero hindi kikilos ang Hero Association. Pera lang ang mahalaga sa kanila. Walang gustong pumunta sa ganoong kadelikadong lugar. Iyan din ang dahilan kung bakit pinili ko ang lugar na ito bilang base. Nagulat si Derek at nag-isip, kinalkula niya pati yun. Kahit hindi siya masyadong sumusunod sa mga panuntunan, tila naiintindihan niya ng mabuti ang Eren. Ang ugali ni Berdies ay lubos na kumpiyansa, na tila ba tumira na siya rito dati. Galit na sumigaw ang hari, walang bayani ang tumanggap sa misyon. At nangangahas pa kayong tawagin ang inyong sarili na mga bayani.
Ang hari ay nasa estado ng kawalan ng pag-asa. Katunayan, kahit maraming bayani ang Aaron, pakinabang lang ang iniisip nila at napakapili nila. Dahil dito, mangangailangan ng oras para makabuo ng isang koponan. Kailangan din nila ng oras para makarating dito. Gayunpaman, ang dami ng mana na ito ay hindi pa sapat para harapin ang isang buong hukbo ng mga bayani. Naiintindihan ko ng lubos ang pagkabalisa na ito. Gordon, makipag-ugnayan kay Dragson. Magbebenta ako ng mana. Yumuko si Derek at sumagot, "Opo, aking Panginoon." Biglang nalaglag ang kanyang panga sa gulat, "Ano? Mana? Ang mahalagang mana na yun, ang pera ng mga pangarap na tumutulong sa atin na malampasan ang lahat ng limitasyon ng lahi, mag-unlock ng mga feature ng tore, at magpatawag ng mga halimaw, ngunit gusto mong ipagpalit ito sa pera ng tao." Nagpatuloy ng malamig si Berdies, "Oo. Sigurado akong magbabayad si Dragson ng napakataas na presyo. Hindi ko kayang labanan ng mga bayani gamit ang kakaunting mana na mayroon ako, pero gamit ang pera ng tao." Sa ngayon, sa Horton Ward, isang kuta na malapit sa kabundukan ng Ogaset, mayroon akong paraan. Isang paa ang papalapit sa dalawang sundalo sa harap. Sumigaw ang sundalo, "Sino yan?" "Huminto ka." Sumagot ang figurang nakaitim na kapa, "Isang mersenaryo." Tanong ng sundalo, "Anong baliw na mersenaryo ang nangangahas na pumunta sa kabundukan ng Ogaset ng mag-isa?" Katawa-tawa ka. Bigla, lumapit ang figurang nakaitim na kapa at iniabot sa kanila ang ilang gintong barya. Nasabik sila, "Hey, hatiin natin ito. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan?" Malamig na sinabi ni Berdies, "Ngayon naman. Dahil hindi ko maimbestigahan ang lungsod na ito ng malaya, kailangan kong makahanap ng isang guild." Sa himpilan ng Scarlet Heart Mercenary Guild. "Kapitan, hindi ba dapat na tayong umalis dito sa lalong madaling panahon?" Ngumiti si Hamster at sinabi, Maganda rito. Ang mga bantay ang pumapatay sa mga halimaw, at hinahati lang natin ang mga nakuha. Mayroon pa bang mas hihigit pa sa lugar na ito?" Isang taong nakatayo sa itaas ang sumigaw, "Hindi niyo ba narinig? Isang bagong Demon King ang nagtayo ng tore sa kabundukan ng Ogaset." Nagpatuloy si Hamster, "Pekeng balita. Malamang ay hindi mo gaanong naiintindihan ang mga Demon King. Nagtatayo lang sila ng mga tore kung saan madaling maabot ng mga bayani." Dagdag ni Jason, "Narinig ko na kinidney niya ang prinsesa ng Hinderan." Bulalas ni Hamster, "Nakakita ka na ba ng isang Demon King na nagpunta sa dulo ng kontinente para lang kidnapin ang isang prinsesa?" Tumawa ng malakas si Luke, "Kung gayon paano naman ito? Narinig ko na tinanggihan ng Hero Association ang misyon ng hari matapos malaman ang destinasyon." Nasa sabik na tumayo si Hamster sa mesa, "Isa lang itong palabas." "Ano ba ang isang prinsesa?" "Ang pinakamahalagang ari-arian ng pamilya royal. Naglalaro lang sila para makakuha ng mas maraming pera. Alam niyo naman kung gaano sila kaganid sa pera." Sumang-ayon ng lahat, "Tama yan. Totoo yan." Bigla, tahimik na lumitaw si Berdies sa likod ni Hamster, Ganoon ba?" Natamba si Hamster sa sahig sa takot, "Pinatay mo ako sa gulat." "Sino ka?" Ngumiti siya at sumagot, "Mukhang marami kayong alam. Mag-iwan ng isang tao rito, ang iba sa inyo ay lumayas na." Hinawakan nilang lahat ang kanilang mga armas at sumugod nang hihimasok. "Huwag mong asahan na makakaalis ka rito ng buhay." Ngunit sa isang kisap mata, paulit-ulit silang tinamaan. Madaling pinatumba ni Berdies silang lahat. Bawat isa na humaharang sa kanyang daan. Isang lalaking may malaking katawan ang tumalon mula sa itaas, "Ikaw." Ang kanyang dambuhalang martilyo ay mabilis na hamampes sa sahig. Nagniningning ang mga balintataw ni Berdies habang nakakatakot na nakangiti, hinarang ito gamit ang kanyang kamay. Ang mukha ng malaking lalaki ay nagsimulang magpakita ng takot. Ang mga natitirang tao sa itaas na palapag ay itinutok ang kanilang mga pana sa ibaba. Sa ibaba, mabilis na sinuntok ni Berdies ang higanti, dahilan upang tumalsik ito. Nagsumiksik si Hamster habang nanginginig, nanlalaki ang mga mata sa takot, halimaw. Sa sandaling ito, nagpakita lamang si Berdies ng isang kampante at walang awang ngiti. Sa loob ng gusali sa gitna ng bayan, tanging tunog ng labanan ang naririnig. Ang mga tao sa labas ay nakatingin lang, nag-aaway na naman. Hindi ba sila napapagod? Sa loob, isa na itong malaking gulo matapos ang labanan. Sinabi ni Berdies sa mahinang boses, "Huwag kang matakot.
Kung sasagutin mo ang tanong ko, paliligtasin kita. Takot na sinabi ni Hamster, opo, pakiusa-atawarin niyo ako, sir. Malamig siyang nagtanong, nasaan ang pamilihan ng mga alipin? Isang maringal na kastilyo na matatagpuan sa labas ng bayan. Ang mga anino ng 2 taong nakaitim na kapa ay magkasamang pumapasok. Nagsalita si Birdies, puro tao lang ba ang mga alipin? Nagingalngal si Hamster, hindi mo ba sila gusto? Bigla, iniabot sa kanya ni Birdies ang isang supot na puno ng gintong barya, wala bang mas bihirang mga uri? Nagningning ang mga mata ni Hamster, opo, syempre. Pakiusap sumunod kayo sa akin sa daang ito. Naisip ni Birdies, paano niya napananatili ang mukhang yan matapos makitang nadurog ang kanyang mga kasamahan. Ang mga tao ay naghahangad ng pera, ang mga demon ay naghahangad ng mana. Sa madaling salita, hindi sila gaanong nagkakaiba. Mabagal na humahakbang ang mga paa pababa sa hagdan. Magalang na itinuro ni Hamster ang loob, dito po, sir. Sinabi noon ni Derek, aking Panginoon, ano ang balak niyo sa pera ng tao? Sumingit si Birdies, bibili ako ng mga alipin. Bibili ako ng mga nilalang mula sa ibang mundo na banihag ng mga tao. Pinakamainam na makahanap ng isang elf na kilala sa kanilang katapatan. Gagamitin ko sila bilang especially iya para gumawa ng kaguluhan sa gitna ng mga bayani. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, ang bayaning si Helen Caxon ay dumating na. Sumigaw si Dick, alam kong tatanggapin mo ang misyong ito. Taos pusong lumuhad si Helen Caxon, syempre. Ililigtas ko ang prinsesa at ibabalik ang ulo ng Demon King. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha, sa ngalan ng katarungan. Naisip ni Birdies, gagamitin ko ang elf bilang especially iya para guluhin ang mga bayani mula sa loob. Magiging napaka-epektibo nito dahil ang lahing ito ay kilala sa pagiging inosente. Isang matandang lalaki ang lumitaw at nagtanong, anong klaseng alipin ang kailangan mo? Sumagot siya, napunta ako rito para bilhin ang elf na alipin na yan. Siya ang magbabayad. Nakatayo roon si Hamster na nagulat, ano? Bigla, striktong sinabi ni Birdies, tumututol ka ba? Pilit na ngumiti si Hamster, syempre hindi po. Ako dapat ang magbayad. Nagpatuloy ng malamig si Birdies, kailangan kong kumpirmahin ang ilang bagay. Lumabas kayong dalawa, sumigaw ang matanda mula sa likod, pero ang elf na yan ay baka magwala. Ngumiwi si Hamster, ayos lang yan. Kung may mangyari man, babayaran ka niya. Mabagal na lumapit si Birdies sa taong nakakulong sa malaking hawla. Nagsalita siya, isang maharlikang elf, ngunit ngayon ay naging isang kaawa-awang alipin na lamang. Nagdilim ang mukha ni Granada, ang enerhiyang ito. Isa ka bang demon? Ano ang gusto niyo sa aming mga elf? Striktong sinabi ni Birdies, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkakataon na makapaghiganti sa mga tao. Sumagot si Granada, isang nakakaakit na alok, pero mas pinagdududahan ko ang mga demon kaysa sa mga tao. Sumingit si Birdies, iba ko. Kung mananatili kang tapat sa akin sa loob ng eksaktong 50 taon, titiyakin ko ang iyong kaligtasan at kalayaan. Ang 50 taon ay wala lang sa isang elf. Mas mabuti pa rin ito kaysa sa ipahiya ng mga tao ng ganito. Isa kang demonyo. Nais ng iyong uri na wasakin ang puno ng mundo na sinasamba naming mga elf at sirain ang buong mundong ito. Nagdilim ang mukha ni Granada, paano kita mapagkakatiwalaan? Isa pa, nakakapagtaka para sa isang demonyo na hanapin ang isang elf ng ganito. Naisip ni Birdies, tinamaan niya ang kahinaan ko. Bigla siyang ngumiti ng mapanlinlang, sige kung gayon. Sumusumpa ako sa batas ng dakilang haring demonyo, tutuparin ko ang aking salita at hindi ko gagalawin ang puno ng mundo. Narinig ko na ang kahalagahan ng batas ng haring demonyo sa mga demonyo ay tulad ng puno ng mundo sa mga elf. Bilang kapalit, kailangan mong sumumpa sa puno ng mundo na magiging tapat ka sa akin sa susunod na 50 taon. Tumawa si Granada at nagpatuloy, talagang kakaiba ka. Pero kung seryoso ka, ako, si Granada ng tribo ng hangin, ay manunumpa kapag nakilala ko na ang haring demonyo na nagpadala sa iyo rito. Nagbigay si Birdies ng kumpiyansang ngiti, ako ang haring demonyo. Nanlaki ang mga mata ni Granada, ha? Huwag kang magbiro, paanong ang haring demonyo ay pupunta rito ng personal? Habang lumalayo ang haring demonyo sa tore, humihina siya. Sino ang bibili ng alipin mismo? Kung ikaw talaga ang haring demonyo, manunumpa ako ng katapatan sa loob ng 100 taon.
Sa oras na ito, nasa ikalimang palapag ng tore ng birdie si Granada. Tumawa si Birdies at sinabing, ikaw mismo ang nagsabi ng kontratang 100 taon. Nanlaki ang mga mata ni Granada, ikaw ba talaga ang haring demonyo? Tigilan mo ang pagsisinungaling. Anong klaseng tore ang ganito kawalang laman? Mula sa unang palapag hanggang sa ikatlong palapag, walang laman. Ang ikaapat na palapag ay puno ng damo at halaman. Anong klaseng tore ang walang kahit isang halimaw na tulad nito? Sa lagay na ito, wala pang 1 taon, dudurugin ka na ng mga bayani. Hindi ako makakapagsilbi sa lugar na tulad nito. Isang bugso ng kapangyarihan ang nagsimulang lumabas, nakalimutan mo na ba? Nakabuo na tayo ng isang kontrata. Nagpakita ng takot ang mukha ni Granada. Nararamdaman ang bigat ng purong mana na inilalabas, siya nga talaga ang haring demonyo. Maaaring hamak ang kanyang tore, pero sa buong panahong ito, walang mga halimaw sa kabundukan ng Ogeset ang umatake sa amin. Lahat sila ay mga halimaw na disaster class. Hindi nila ako nagawang galawin, hindi nila nagawang galawin ang haring demonyo na ito. Sa bagay, tama yan, ang isang haring demonyo ay haring demonyo pa rin. Marahil makakamit ko talaga ang aking paghihiganti. Sumusumpa ako sa ngalan ng dakilang puno ng mundo, mula sa sandaling ito, magiging tapat ako sa iyo sa susunod na 100 taon. Dahil ang haring demonyo mismo ang samando sa akin, tiyak na bibigyan niya ako ng mahalagang papel. Makakapaghiganti ako sa malupit na planong iyon. Tumawa si Birdies at sinabing, sige, una sa lahat, maghanda ka ng pagkain. Nakatayo lang doon si Granada na tulala, nanlalaki ang mga mata sa kanyang pagiging kampante. Ang kanyang mga kamay ay naghahanda ng pagkain. At akala ko ay sasali ako sa isang napakahalagang plano. Sinabi ni Ernan na nasa malapit at nagsisikap magtrabaho, oh, nagluluto ka. Hayaan mong tulungan kita, gagawa ako ng tinapay na gulay. Nakaupo silang lahat sa mahabang hapagkainan sa silid kainan sa ikalimang palapag ng tore. Nagsalita si Granada, hoy, haring demonyo, ang babaeng yan ba ay galing sa kaharian ng Hinderen? Sumagot si Birdies, oo, siya si Ernan Hinderen. Nagsimula siyang mabalisa, nababaliw ka na ba? Nang ahas kang kidnapin ng unang prinsesa. Walang laman ang toreng ito, kaya paano mo lalabanan ang mga bayani kapag dumating sila? Walang baalang sumagot si Birdies, kaya nga binili kita. Ngayon maupo ka at kumain. Nagsimula ulit siyang magsalita ng casual, medyo magaling kang magluto. Masayang dagdag ni Ernan, tumulong din ako, alam mo ba? Mukhang tulala si Granada, anong nangyayari? Kinalaunan, sa ikaapat na palapag ng tore ng birdie, nagsalita si Granada, balak mo bang palabanin ako sa mga bayani rito? Sumagot si Birdies, hindi. Kung nakaabot na ang mga bayani sa lugar na ito, tapos na ang lahat, dahil ibig sabihin noon ay naubos na nila ang lahat ng halimaw sa bundok na ito. Guguluhin mo ang mundo ng mga tao para sa akin. Mukhang tulala si Granada, ibig mong sabihin gusto mong maging especially iya ako. Natural na sumagot si Birdies, tama yan. Pero bago yon, kailangan kong subukan ang iyong kakayahan. Atakihin mo ako, nanlaki ang mga mata ni Granada, paano ko matatalo ang haring demonyo sa loob mismo ng kanyang tore? Nagpatuloy siya, kung gayon paano ito? Isang kamay lang ang gagamitin ko at walang mana. Bukod pa rito, kung mananalo ka, babawasan ko ang termino ng iyong kontrata ng 50 taon. Pumustura si Granada, oh, siguraduhin mong tutuperan mo ang iyong salita. Bibiyakin ko ang ulo mo, hindi, gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para talunin ka. Bigla, nagkaroon ng malakas na pagyanig sa lupa. Nagngalit ang mga ngipin ni Granada habang nagsimulang sumugod kay Birdies. Nakatayo pa rin siya ng walang bahala, kahit matagal na siyang alipin, ang kanyang mga galaw ay tumpak pa rin. Sumisip-sip ka ba ng mana sa ikaapat na palapag o pinapalakas ang iyong pisikal na katawan? Ang istilong iyan ay nababagay sa isang elf. Sumigaw si Granada, paanong ang isang normal na elf ay magiging kasing lakas ko? Sisihin mo ang sarili mo sa pagpili ng maling kalaban at pagiging nasa maling lugar. Ang mga paa ni Birdies ay nagsimulang gapyusan ng mga baging. Nagsimulang sumuntok si Granada, bukas na bukas ka. Babawiin ko na ang 50 taon na yun mula sa iyo. Tumingin sa ibaba si Birdies at ngumisi, sapat na ito. Pero sana hindi mo nakalimutan kung sino ang kinakalaban mo.
Huwag kang mag-alala, wala akong balak gumamit ng mana. Ko-controllan ko ang aking lakas para hindi ka mapatay. Bigla, kumislap ang liwanag sa harap ng mga mata ni Granada. Teka muna. Isang dambuhalang pagyanig ang nakaapekto sa buong tore. Sa himpilan ng Scarlet Heart Mercenary Guild sa Horton Ward, inilagay ni Hamster ang kanyang kamay sa noo sa sobrang saya. Isang karangalan na makita kayong muli, sir. Nagpatuloy si Berdiez, gusto ko kayong upahan sa loob ng 1 taon. Tumawa si Hamster at sinabing, syempre, magkano ang budget nyo, sir? Ang mga tao sa likod ay nagsimulang mag-ingay, kahit marami siyang pera, kailangan ba nating purihin ang taong tumalo sa atin ng ganito kalunos-lunos? Siguro dapat na akong magpalit ng karera. Isang supot na puno ng gintong barya ang inilapag sa sahig, ito ang paunang bayad. Ang iba sa kanila ay masayang nagsabi, Kapitan, susunod kami sa iyo habang buhay. Katapatan lang ang bumubuo sa tunay na mersenaryo. Ano naman kung tinalo niya tayo? Lumingon si Hamster, salamat. Dapat ba akong bumuo ng bagong grupo? Nagpatuloy si Berdiez, at ilagay mo ang taong ito sa grupo mo. Mula ngayon, siya ang maghahatid ng mga utos ko. Ngumiti si Hamster, opo sir, syempre. Ang mga tauhan ay mabilis na nagsabi, Kapitan, teka, ang paglalagay ng estranghero sa grupo ay medyo. Ang mukha ni Granada ay tadtad ng sugat, kumusta, ako si Granada. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang gulat na nakatingin sa kanya. Bigla, sabay-sabay silang nagsimulang lumuha. Nagyakapan silang lahat para damayan ang isa't isa. Naisip ni Berdiez, mukha silang pangkaraniwan, pero sila ay mga mersenaryo na kumikilos sa OGZs. Hindi ka makakahanap ng mga mersenaryo na kasing karanasan nila kahit saan. Ang tanging bayani na makakasagot sa tawag ng kaharian ng Hinderen sa oras na ito ay si Hinlan Carsin, ang tumalo sa haring demonyo ng kahalayan. Red Hat, ito ang iyong unang misyon. Imbestigahan si Hylas Kargan, ang bayani na kinuha ng Hindran. Sabay-sabay silang sumigaw, opo, sir. Sa sandaling yun sa tore ng Birdie, ibinigay ko na kay Granada ang tungkulin sa pagharap sa mga bayani. Tumingala si Berdiez sa batas ng sistema. Kailangan kong maging mas malakas. Ang mga magic PowerPoint ay maaaring gamitin upang i-upgrade ang tore o dagdagan ang sarili niyang lakas. Dahil nagamit na ng batang si Berdiez ang lahat ng kanyang puntos, ang tanging paraan para lumakas ay ang paggamit ng mga Soul Flower. Ang mga ito ay mga mana crystal na tumutubo matapos sumipsip ng enerhiya ng kalikasan, at ang paggamit sa mga ito ay nagbibigay ng matinding kapangyarihan. Sa kabundukan ng Ogeset, na may malalakas na mana storm at mga halimaw. Ang kalikasan ay halos hindi pa nagagalaw ng mga tao, kaya ang mga Soul Flower ay sumisipsip ng natural na mana sa loob ng maraming taon. Ang kanilang enerhiya ay nagiging mas puro. Ang mga ito ay tunay na kayamanan ng mga Soul Flower. Hindi ito kasing epektibo ng magic energy para sa isang demonyo, pero pupunta pa rin ako para hanapin ang mga Soul Flower. Nagsalita si Derek, haring demonyo, mapanganib ang pag-alis ng walang paghahanda. Para itong naghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Ang mga halimaw ay parang mababangis na hayop. Tiyak na aatake sila kapag nakakita ng pagkakataon. Nag-isip siya, madali kong makakaya ang mga halimaw, pero ang paghahanap sa mga Soul Flower ang problema. Nagpatuloy si Derek, maliban na lang kung mayroon kang mataas na kalidad na mana detector. Bigla, isang tunog ng katok ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Dahan-daang sumilip si Ernan, abala ba kayo? Gulat na tumingin ang dalawa sa kanya. Lumabas ng tore sina Berdiez at Ernan. Ngumiti siya ng maliwanag at sinabi, oh, excited na ako. Medyo nakakapagod nitong mga nakaraang araw, nakakabagot. Kailangan mong tuparin ang pangako mo na hahayaan mo akong dekorasyonan ang ika-4 na palapag ayon sa gusto ko. Walang baalang sumagot si Berdiez, sige, basta mahanap mo ang mga Soul Flower. Dekorado na niya ito ayon sa panlasa niya, hindi ko alam kung hanggang saan pa siya pupunta. Ang ideya ng pagdedekorasyon sa tore ng isang haring demonyo ay baliw na. Nagpatuloy siya, hindi ko inaasahan na makakalabas ako ng tore. Masaya ako at dumaan ako para mag-check. Bigla, isang espiritu sa anyo ng apoy ang lumabas mula sa loob ng kanyang balabal. Hindi inaasahan, binuhat ni Berdiez si Ernan. Kumapit ka ng mahigpit.
Nabulol siya, teka, hindi pa ako handa. Pagkatapos niya, ang kanyang mga pakpak ay pumaimbulog ng mataas sa langit. Napapikit si Ernan sa takot. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang idinilat ang mga ito, kumikislap ang kanyang mga mata na parang kanidnap siya. Madilim noon kaya hindi ko napansin. Ang dalawa sa kanila ay lumulutang sa langit, ngunit ang demonyong mundong ito ay tunay na napakalawak. Dati, ang bawat araw ko ay paulit-ulit lang. Pagsasanay ng mahika, pag-aaral kung paano mamuno, pagsasanay, pag-aaral, at pagkatapos ay pag-uulit. Akala ko ay kailangan kong mabuhay ng ganoon hanggang sa mamatay ako. Haring demonyo, alam mo ba? Ang tanging tao na nakalipad na sa ibabaw ng Ogreset ay maaaring ako na ngayon. Gulat niyang sinabi, wala akong pakialam, prinsesa. Ang kailangan mong gawin ay... Biglang sumingit si Ernan, tawagin mo na lang akong Ernan. Madalas tayong magkikita, kaya mas mabuting tawagin mo ako nito, di ba? Naisip niya sa sarili, marahil ay binigyan ko siya ng masyadong maraming kalayaan. Tila nakakalimutan na niya ang kanyang posisyon, gusto mo bang ilipat sa madilim na piitan, Ernan? Takot niyang sinabi, paumanhin. Malamig na sinabi ni Berdies, gamitin mo ang iyong espiritu para hanapin ang kaluluwa. Tumango si Ernan, opo. Ang mga ulap ay nagsimulang lumipad ng mabilis. Tandaan na bumalik ng ligtas. Seryoso ang mukha ni Berdies. Malamang ay hindi nila ito mahahanap agad, pero tiyak na mas mabilis kaysa kay Gordon o sa akin. Mabilis na bumalik ang mga ulap. Nahanap na. Isang soul flower na gawa sa yelo ang nagniningning sa harap ng kanilang mga mata. Sabay na lumitaw ang mga halimaw. Tila mayroon tayong mga panauhin na nauna sa atin. Ang mga halimaw ay mga inapo ng mga demonyo na umalis sa mundo ng demonyo. Kung mayroon pa kayong katiting na dangal ng dating demonyo, sumunod kayo sa akin, ang haring demonyo. Huwag hawakan ng soul flower at umalis na rito agad. Nagsimula silang magwala, walang salita, hindi kami susunod. Kinapopootan ka namin, dapat kang mamatay. Nagsimulang ngumisi si Berdies at malakas na sinabi, tama si Gordon. Ang pag-asang mag-isip ang mga mababangis na hayop ay lubhang kahangalan. Susunugin ko kayong lahat hanggang sa maging abo. Nagsimula silang sumugod. Patayin siya. Protektahan ang ating gamit. Patayin at kainin siya. Isang malakas na purong kuryente ang lumitaw sa kanyang palad. Ang daloy ng kapangyarihan ay sumugod sa kanila nang may pagkabaliw. Unti-unti silang naging abo sa purong daloy ng kapangyarihan. Ang iba naman ay sumusugod papunta kay Ernan. Unahin ang mas mahina. Nanatiling matatag si Berdies, ipinatawag ang kanyang kapangyarihan. Maraming purong vortex ang lumitaw sa kung saan-saan. Nanlaki ang mga mata ni Ernan. Ang mga bulwark ay sikat sa kakayahang magpabagsak ng isang ogress kung magtutulungan sila, pero hindi man lang sila makalapit sa amin. Napakabangis ng mga mata ni Berdies. Kaya, naging magulo ang lahat dahil sa purong kapangyarihan. Ito ba ang kapangyarihan ng haring demonyo? Ang niebe ay nagkalat ang mga bangkay ng mga nawasak. Hyacinth, isang water ice attribute soul flower. Napakapuro ng mana nito. Malamig na sumingit si Berdies, huwag kang sakim. Nagtampo siya, opo. Nagpatuloy siya, kung marami tayong mahahanap, maaari kang magkaroon ng isang bulaklak. Nagulat si Ernan, talaga. Gagawin ko ang lahat. Naisip ni Berdies, ang mga tao ba ay nasa sabik lamang kapag tinutukso ng gantimpala. Hindi na sila nakahanap ng pangalawang piraso ng soul flower. Kahit na sinubukan ni Ernan hanggang sa siya ay mapagod. Bumalik sila sa tore ng Birdie sa gabi. Nag-isip si Berdies, prinsesa ng Hindran, Ernan Hindran. Noong una, akala ko ay isang pagkakamali ang pagdakip sa kanya. Pero marahil ay mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa iniisip ko. Nagsalita si Derek, haring demonyo, kakakuha lang namin ng balita mula kay Granada. Tumingala siya, talaga, ang bilis niyon. Ipinaliwanag ni Derek na kasama ng bayaning si Hylas Cargan, 32 pang bayani ang umalis sa kabisera ng Hindran. Hindi sila papunta sa Ogrest. Susundin nila ang landas ng kanan ng bayani sa pamamagitan ng pagbuo ng isang party at paglakas sa pagtapos ng mga quest ng mga taga-nayon sa kanilang paglalakbay. Naghanda ako ng ilang mga plano para sa paglalakbay ng bayani rito, mangyaring basahin ang mga ito ng mabuti. Gumalaw ang mga daliri ni Berdies sa screen, at lahat ng mga ito ay tinanggihan.
Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapadala ng anumang mga halimaw o gagawa ng mga hadlang sa paglalakbay ng bayani. Nagulat si Derek, ano? Ngumiti siya at nagpatuloy, ang mga kalahating hadlang ay nagpapalakas lamang sa bayani. Sabihin mo ito kay Granada. Sumali sa party ng bayani bilang isang mersenaryo upang tulungan sila at bumuo ng tiwala. Bamantong hininga si Derek, hindi mo na naman sinusunod ang kana ng Haring Demonyo. Pero sa kasalukuyang tore, hindi natin mapipigilan ang bayani, di ba? Ngumiti siya ng may katiyakan, huwag kang mag-alala, Gordon, patitibayin ko ang ating tore. Puno ng kumpiyansa ang mukha ni Berdiez, kasama ang isang dwarf. Napanak si Derek, ano? Ngayon ay gusto mo pang magdagdag ng isang dwarf dito kasama ang mga tao at mga elf. Kung may makakakita sa maliit na species na yun sa ating tore, magiging katawa-tawa tayo. Walang sinabi si Berdiez, ginagamit ang kapangyarihan sa kanyang palad habang nakatingin sa kanya. Tumawa siya at sinabi, hindi ko sinabing pipigilan ko ang bayani gamit lang ang isang dwarf. Mas tiyak, kailangan ko ang mga magic tool ng mga dwarf. Pag-isipan mo itong mabuti. Kapag ang mga bayani ay sanay na sa kanan ng Haring Demonyo, bubuksan nila ang pinto sa unang palapag na umaasang may mga mahihinang halimaw. Pero paano kung, sa halip, 12-dosenang mga kanya nang sasalubong sa kanila? Nanlaki ang mga mata ni Derek, 12-dosenang mga kanyan sa unang palapag. Hinding-hindi yun aasahan ng bayani. Teka, gayunpaman, malayo pa rin ito sa kanan. Pero sa isang kisap mata, umalis na si Berdiez sa kanyang upuan. Balisa at gulat na sumigaw ng malakas si Derek, isa na namang pagdukot. Sa sandaling yun sa Guffner, ang ilalim ng lupang lungsod ng mga dwarf. Kasalukuyang nagtatrabaho ng mabuti si Lozer sa kanyang trabaho.